Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 27, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. VP Sara Duterte, sinampahan ng kasong kriminal dahil sa pakikipaggirian sa mga pulis. May topak eh. Vice President Sara, dapat na umanong patalsikin sa pwesto dahil sa topak, ayon kay dating Senator Antonio Trillanes. Napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. Presidential Advisor Larry Gadon naghain ng kaso para matanggalan ng lisensya sa pagkaabogado si VP Sara. PBBM, balik bansa na matapos ang one-day working visit sa UAE. Sa showbiz, Ann Curtis, twinning sa kanyang wax figure sa Hong Kong. At arat na sa bagong under-the-sea attraction sa Museo Pambata. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Wala nang balikan. Yan ang sinabi ni VP Sara Duterte patungkol sa kanyang relasyon sa pamilya Marcos na itinuturo niyang nagpupunteriya sa kanya dahil sa politika. Naniniwala rin ang bise na nais ng kanyang mga kaaway sa politika na maparalisa ang kanyang galawan at pera. Dahilan kung bakit iniimbestigahan siya ngayon sa posibleng paglabag sa anti-terror law. Iginigiit ni Vice President Sara Duterte na pilit at wala umanong laman ang mga reklamong sinisilip ngayon ng National Bureau of Investigation na posibleng ihain laban sa kanya. This is clearly oppression and harassment. Alam ko kung anong illegal at illegal. Alam ko kung anong actionable at hindi actionable. Ito'y kasunod ng kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at kanyang pamilya. Para sa ikalawang Pangulo, ang pagsasangkot sa kanya sa posibleng paglabag sa anti-terror law ay paraan lang umano para siya ay gipitin. Kasi itong violation ng anti-terrorism law, ginawa nila ito kay Congressman Arnie Teves. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-amlak at gusto nila mag-issue ng mga search warrants. Kaya naman para kay VP Sara, wala na talagang balikan ang relasyon niya sa Pangulo. I really believe that we have reached the point of no return and it is clear parang they are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. Bukod sa panggigipit, mayroon din umanong mga pagbabanta kay VP Sara sa kanyang pamilya at sa mga staff ng OVP. Ang dahilan umano, ayon sa bise, Gusto kasi mag-Vice President ni Martin Romualdez. At hindi niya alam, ayaw ng mga congressman at ng mga senador na mag-Vice President si Martin Romualdez. sa gitna nito, ang dati ng kritiko ng mga Duterte na si former Senator Antonio Trillanes naniniwalang panahon na upang ma-impeach si VP Sara. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Ito hindi to normal. They can always try na mag-impeachment. They can always gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President kung yan ba naman ang gusto nila. Sa ngayon, nagpadala na ng liham sa NBI ang bise na hindi siya makadadalo sa November 29 invitation ng ahensya para sumagot sa subpoena dahil sabay ito sa schedule ng hearing sa Kamara ukol sa OVP confidential funds. Sinampahan ng pulisya ng criminal complaint si Vice President Sara Duterte at kanyang head of security dahil sa nangyaring gulo sa Veterans Memorial Medical Center kaugnay sa paglilipat sa kanyang chief of staff. Muli namang nanindigan ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila lalahok sa anumang tangkang destabilisasyon sa kabila ng pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ito ang insidente sa Veterans Memorial Medical Center na magkagirian ang mga pulis at kampo ni Vice President Sara Duterte nang tangkaing ipalipat ni VP Sara sa private hospital ang kanyang chief of staff. Itinulak pa ng head security ni VP Sara ang isang PNP doctor. Yung mismong head po ng security po ni VP Sara ay tinulak yung pulis po natin. At hindi po ito ordinaryong pulis, siya po ay doktor. We cannot let this pass. Dahil sa insidente, nagsampa na ang mga opisyal ng Quezon City Police District ng kasong direct assault, grave coercion at disobedience to authority laban kay VP Sara, kanyang head security na si Colonel Raymond Dante La Chica at dalawang iba pa. Qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against a agents of a person's authority, violation po ng Article 159, yun pong resistance and disobedience to a person's in authority or its agents po. Nitong Lunes, hinimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang militar na manghimasok na sa aniyay sigalot sa gobyerno. Ngayon, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na nanatiling tapat ang AFP. We remain loyal to the duly constituted authority and the chain of command. Simple lang. Palagi naman naming sinasabi sa kanila na mag-focus lang sa trabaho bilang isang sundalo at huwag makialam sa mga kung ano nangyayari sa national level natin. Ang sundalo ay mananatiling partisan, non-partisan. Giit pa ng AFP, walang sundalong lalahok sa anumang destabilization attempt. Mga professional na yung ating mga kasundaluhan. Marami ng mga experience na nangyari na at the end of the day, ang mas kawawa yung sundalo at hindi lang yung mismong sundalo, yung mga pamilya ng mga sundalo na nagagamit ng mga personalidad na may pansariling adhikain. Nauna nang sinabi ng AFP na hindi na kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay dahil tiwala ang Chief of Staff sa katapatan ng mga sundalo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kinumpirma ng Veterans Memorial Medical Center na may acute stress disorder ang Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez. Na-admit si Lopez noong November 23 matapos makaranas ng panic attack kasunod ng utos ng House of Representatives na ilipat siya sa Women's Correctional Facility. Tinututukan naman ng ospital ang kanyang recovery kasama na ang musculoskeletal issues gaya ng shoulder pain at spinal strain. Samantala, patuloy namang ginagamot ang OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta na nagkasakit habang nasa gitna ng House inquiry ukol sa confidential funds. Siniguro naman ng VMMC na nasusunod ang hospital protocols at stricto sa security measures para sa dalawang OVP officials. Kami ay under sa Department of National Defense. So in terms of security, even before, ay talagang strict na po ang ating security dito at ngayon ay may karagdagan pang added layer of security para sa lahat ng patients admitted here in our institution sa ngayon. Nagsampa ng reklamo si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon sa Korte Suprema para sa disbarment ni VP Sara Duterte. Ayon kay Gadon, pinagsisisihan niya ang naging pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte. Anya hindi niya naman daw akalain na magpapakita ng immaturity na pag-uugali ang mag-ama. Hirit pa niya, tila hindi nag-aral si VP Sara at basta na lang nagsasalita dahil sa mga naging pagmumura nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong weekend. Binatikos niya rin ang mga pambabastos ni FERRD kay PBBM at sinabing hindi ito gawain ng dating Pangulo. Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya doon sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung binibigay ng PhilHealth. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality.
Tinawag naman ni dating Senator Antonio Trillanes na inciting to sedition ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa militar na iatras na ang suporta at kumilos laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Babala ni Trillanes, maaaring magdulot ng rebelyon ang ganitong mga pahayag. Aminado siya na may ilang officers na suportado si Duterte. Pero ayon niya, hindi sapat ang bilang nila para maglunsad ng kudeta. Dagdag pa ng dating mambabatas, malaki ang pagkakaiba ng kanilang coup attempt dati laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kumpara sa ngayon. Ito kasi, yung kausa nila ngayon is personal. Kaya ngayong may personal sympathies kay Duterte, sige, ando doon yun, given yon, no? Marami siyang nabola, no? Nabudol ng mga officers. But is it enough for you to throw away everything, your freedom, your career for this guy? No? It may not be enough. Tapos next doon is yung organization. Kailangan organisado kayo, di ba? Pagkilos niyan. May mga phases yan, and I think hindi sila nakalagpas dun sa socialization and recruitment phase. So they're still there. They've been trying the past year, pero nobody is biting. Kaugnay niyan, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na walang kaguluhan o alingas-ngas sa hanay ng militar sa kabila ng politikal na sigalot sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at ng Marcos Jr. administration. Sa hearing ng Commission on Appointments para sa appointment ng 22 general at senior officers, tahasang tinanong ni Senator Jinggoy Estrada ang ilang opisyal kung mayroon bang kaguluhan ngayon sa kanilang hanay. Agad namang pinabulaanan ito ng militar. Dagdag pa ng AFP, nananatili ang kanilang katapatan sa konstitusyon. Samantala, inirekomenda na ng komite sa plenaryo ang appointments ng mga opisyal ng AFP. Meron bang mga grumbling sa military ngayon because of the recent events? 100% none, sir. Okay, very good. Sa ibang balita, itinuturo ng Philippine Drug Enforcement Agency si Senator Christopher Bongo na malapit na kaibigan umano ng drug personality at family boss na si Alan Lim. Sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee, kaugnay pa rin ng iligal na droga at pogo hub sa bansa, inilabas ni PDEA Deputy Director General Renato Gumban ang isang matrix na nagtuturo ng umano'y koneksyon ni Go kay Lim. Kilala si Lim na incorporator ng Farmally Corporation na siyang nasangkot sa pagsusupply ng overpriced medical equipment noong panahon ng pandemya sa ilalim ng Administrasyong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ni Go ang mga paratang at sinabing imposibleng kaibigan niya ang kahit na sinong drug lord. Po ni Bongo ang mga trabaho po ni Alan Lin, na alam po ni Senator Bongo dahil sila ay close friends, alam po niya na si Lin ay involved sa illegal drugs. Yan po yung tanong ko. That would be answered by Senator Bongo, ma'am, not us yet. Because we are still investigating, we do not have concrete proof yet. Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang one-day working visit sa UAE. Kasabay ng ika-50 taong pagkakaibigan at bilateral ties ng dalawang bansa, muling pinagtibay ang relasyon ng Pilipinas at United Arab Emirates. Ipinabatid ng Pangulo ang pasasalamat kay UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dahil sa pangangalaga sa mga Pinoy sa kanilang bansa. In response, the UAE President commended the Filipino people for their contribution towards UAE's development. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, and digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation.
Natanggap na ng COMELEC ang huling batch ng humigit 9,000 vote counting machines mula sa kanilang Korean partner na Miru Systems para sa 2025 midterm elections. Personal na tinanggap ni COMELEC Chairman George Crescia ang mga makina sa warehouse ng komisyon sa Binyan, Laguna. Dahil rito, nakumpleto na ang 110,620 na VCMs na gamitin sa darating na halalan. Naihatid na rin ng komisyon ang 2,000 makina para sa mga demonstration na gagawin sa mga barangay simula Disyembre. Habang sinimulan na ng Department of Science and Technology kasama ang international certification bodies ang pagsusuri at testing ng mga hardware maging software ng mga makina. So, hindi naman para po pagkumpetensyahin yung dalawang international entity or dalawang entities na to. Ang purpose natin, kung mapapatunayan talaga ng DOST na kayang-kaya pala nila yung kayang gawin na international certifying body, dapat kung sakali, pabago na natin yung ating batas ng automation at ilagay na lang natin doon ang DOST na lang ang magse-certify nung lahat ng ating mga hardware and software sa bawat eleksyon. Kasi mas mura pagka DOST at siyempre hindi ba kahit paano talento at talinong Pilipino ang ating pong sinisigurado. Dalawang Ann Curtis sa iisang frame. Ipinakita na nga ang Madame Tussauds wax figure ng Diyosang aktres na si Ann Curtis sa unveiling event ngayong Miyerkules sa Makati City. Kuhang-kuha ng wax figure ang detalye ng aktres mula sa kanyang freckles hanggang sa signature ng ngiti. May hawak pa itong mikropono, simbolo ng 27 taon niyang pagtatanghal sa showbiz. Biro naman ni Ann, hindi na kailangang umuwi ng mga kababayan natin OFW para makasama siya tuwing kaarawan dahil mapapanood na siya sa Madame Tussauds Hong Kong kung saan i-display ang figure. Dagdag pa ng TV host, isa itong malaking oportunidad para maipakilala ang galing ng mga Pilipino sa international stage. Congratulations, Anne! Susunod, wala na ba talaga? Agri-groups hindi na nagulat sa pag-amin ng Department of Agriculture na hindi kayang matupad ang campaign promise ni PBBM na 20 pesos kada kilong bigas. At mga bagong karakter at mas nakakakabang laro sa Season 2 ng tinututukang Korean series na Squid Game, ipinasilip. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inaasahan na ng ilang agri-groups na mauuwi sa wala ang campaign promise ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo na bigas. Anila, mas tumindi pa nga ang pasanin ng magsasaka at consumers ngayon. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi na nagulat pa ang ilang agri-groups sa pahayag ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. nitong Martes na mahirap nang may sakatuparan ang campaign promise ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibaba sa 20 pesos kada kilo ang presyo ng bigas. Iba yung panahon na yun Iba yung panahon ngayon Ayon sa grupong Bantay Bigas, sa halip na mapabuti ay tila lumala pa ang sitwasyon ng consumer sa ilalim ni Marcos. Actually, nung umupo siya sa pagiging presidente ay 38 pesos per kilo ang pinakamababang presyo ng bigas. At ngayon ay halos na doble na yung presyo ng bigas. Yung mga tunguhin, mga programa at polisiya niya ay higit na mas nagpalala doon sa presyo ng bigas. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, noon pa man ay ramdam na nilang paasa lang ang mga pangako ng Pangulo. Iliwanag niya na yung target niya na 20 pesos bawat kilo ng bigas. Kumbaga sa English, aspirational. Yun po ay parang inaasa. Pati po yung gastos po sa produksyon ng ating magsasaka, tumataas din. So I think that 20 pesos is realistically speaking, hindi talaga kaya. Sa ngayon, nasa 48 pesos hanggang mahigit 60 pesos ang presyo ng kilo ng bigas. Imbis nga pababa, pataas pa
Ang 20 pesos na sinasabi, hindi naman makakain siguro yon na bigas. Magdagdag ako, dagdag din bayad to. Gate ng grupong Bantay Bigas, hindi nakatulong sa agricultural sector ang Executive Order No. 62 na nagbababa sa taripa ng rice importers mula 35% tungo sa 15%. Oo, mahal yung presyo ng bigas sa international market, napaka-volatile. Pangalawa ay tumataas yung value ng dollar. Nang ibabang taripa, inaasahan ng economic managers na bumaba ng 7 hanggang 10 pesos kada kilo ang presyo ng bigas, pero sa investigasyon ng Kamara ay wala pang piso ang nabawas dito. Subalit, sa pinapakita ng PSA, the reduction is only 0.44 cents. Ayon sa DA, ang ginagawa ngayon para matulungan ng consumers ay ang pagbubukas ng marami pang kadiwa centers. Halimbawa po, if we can set one kadiwa in every municipality, nagbebenta ng 40 pesos na bigas, ang theory po doon, susunod po yung mga katabi. Kasi otherwise po, sa amin bibili lahat. So that's one way to more or less cushion the impact of what we would like to refer to as manipulative pricing. No? It's not my word, naririnig ko po yon. Umapilang agri-groups na rebyuhin ng pamahalaan ng mga polisiya nito kabilang ang EO62. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Isang bus company sa Quezon City ang naglunsad ng kauna-unahang fully electric provincial commuter bus sa bansa ngayong Miyerkules. Bahagi ito ng Green Mobility Evolution Initiative ng Department of Transportation at naturang bus company. May kakayang tumakbo ng 350 hanggang 400 kilometers kada charge ang bawat bus gamit ang 485 kilowatt battery. Eco-friendly at modernized ang mga bus na ito na layong bawasan ang annual carbon footprint ng kumpanya at makatutulong din sa kalikasan. Sisimulan ang trial run nito sa unang linggo ng Disyembre sa ruta ng Cubao hanggang San Fernando, Pampanga. Heads up sa mga future lawyers, ilalabas na po sa December 13 ang inaabangang resulta ng 2024 bar exams. Sa anunsyo ng Korte Suprema, muling masisilip ang bar exam results sa LED wall sa harap ng kanilang main building sa Padre Faura Street sa Maynila. Nakita rin ang listahan ng mga nakapasa sa kanilang official website at social media pages. Samantala, formal nang itinalaga ng Commission on Appointments si Maria Cristina Adeguer Roque bilang kalihim ng Department of Trade and Industry. Tiniyak ni Roque na itutulak ang pagpapaigting ng digitalization, diversification at franchising sa ahensya para sa modernisasyon at matulungan ang mga maliliit na negosyante. Inilipat na ngayong gabi ng Philippine National Police sa Pasig City Jail si Apollo Kibuloy. Ito'y batay sa utos ng isang Pasig City Court na inilabas noong November 22. Matatandaang dinala si Kibuloy sa Philippine Heart Center noong November 8 matapos niyang iinda ang pananakit ng dibdib. Agad namang dinala siya pabalik sa PNP Custodial Center at nang bumuti ang kanyang kalagayan. Inilunsad na nitong weekend sa Mandaluyong ang libreng Adaptive Fitness at Rehabilitation Program para sa mga persons with disability sa pamumuno ng Project Empower founder na si JD Castro at aktor na si Gerald Anderson. Layunin ng programa na suportahan ang kalusugan ng mga PWD at adaptive athletes. Bukas din ang gym ni Gerald para sa mga gustong makiisa bilang paraan ng kanyang pagtulong sa komunidad. Nagpakita naman ng suporta ang Star Magic Artist sa isang basketball exhibition game kasama ang mga atletang may disability. Sinundan ito ng pamimigay ng wheelchair sa pangunguna ni 4Ps Party List Representative JC Abalos. Ginawa namin yung program para matulungan yung government at yung LGU talaga na masuportahan din yung iba na hindi kayang i-load ng government din talaga kasi sobrang dami naman talaga PWDs. Let the new games begin! Ipinasilip na nitong Miyerkules ang mga bagong karakter at mas nakakakabang laro ng Season 2 ng tinututukang Korean series na Squid Games.
Sa simula ng trailer, makikita ang mga bagong karakter na tumanggap ng imbitasyon para muling sumabak sa mapanghamong laro. Nagbabalik din si Song Gi-hoon, kilala bilang Player 456 para sa ikalawang yugto ng labanan. Mas nakatutok ang kwento sa kanyang layuning wakasan ang nakamamatay na laro. Asahan ang mas matinding aksyon at nakakakabang eksena kasama ang iconic na red light, green light game at mga bagong challenges na may kapalit na premyo. Kaya tanong ng lahat, kakayanin kaya ni Player 456 na tuluyang wakasan ang laro? Sabay-sabay mapapanood yan sa December 26 sa Netflix. 게임에 돌아온 걸 환영하네. Sa aming pagbabalik, arat na sa bagong Under the Sea attraction sa Museo Pambata. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Magandang balita para sa mga bata at pwede na rin yung isip bata. Kasabay ng pagdiriwang ng National Children's Month, muling bubuksan ang kauna-unahang interactive museum na Museo Pambata sa darating na Disyembre. Ang mga bagong tampok. Well, alamin natin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Nakapunta ka na ba sa Museo Pambata? Siguradong ang ilan sa atin mayroong hindi malilimutang alaala sa lugar na ito. Kaya naman sa pagdiriwang ng National Children's Month at ika-30th anniversary, muling bubuksan sa publiko ang mas maganda, mas makulay, at mas modernong anyo ng Museo Pambata sa Maynila. Tampok ang mga bagong gusali at galeriya, kabilang ang Silid Kalikasan na naglalarawan ng yaman ng ating kapaligiran at ang kahalagahan nito sa ating buhay. Ang Silid Karagatan na nagtuturo ng pangangalaga sa likas na yaman ng ating dagat. At Silid Pamayanan na sumasalamin sa bayamang kasaysayan at kultura ng bansa. Ang ilang kabataang ito, enjoy na enjoy sa kanilang painting activity. Agaw pansin din ang naglalakihang saranggola na nakasabit sa kisame. Well, hindi lang ito basta pasyalan. Tahanan ng Museo Pambata ng hiraya at mahika na nagbibigay ng saya at dagdag kaalaman sa mga bata at sa lahat. Bubuksan ang Museo Pambata sa December 6. O diba? Kita-kits! Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa dating magsasaka at religious leader na si Ezra Benson. Ang sabi niya, ang pagmamalaki ay tungkol sa kung sino ang tama. Ang pagpapakumbaba ay tungkol sa kung ano ang tama. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Kung makakakuha ng bonus, o di kaya ay 13th month pay, simulan nang magpapalit ng mga bagong pera para malutong naman ang pamaskong iaabot sa mga magsasabi ng Merry Christmas. Huwag nang magtaka pa, 28 days na lang bago ang masayang pagdiriwang. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!